Kabanata 2181. Nilinggan siya ni Donald. Wala bang umaanino kay Fabio? Ibinaba ni Chunky ang ulo. Hindi ko alam kung nalaman na ni Fabio ang plano natin. Ang lahat ng mga taong ipinadala namin upang bantayan siya ay nawala lahat sa radar. Pumikit si Donald at tumigas ang ekspresyon ng mukha niya. Siya ay nahulog sa malayo at naging pipi na plano niyang magtrabaho kasama ang Southern Clan. Idinilat niya ang mga mata niya at tumingin kay Chunky. Dahil pinili ni Fabio na huwag sumunod, kaya hindi na natin kailangan pang buhayin siya. Ang pagtanggal sa kanya ay ang tanging paraan para tuluyan kong sakupin ang kanyang paksayon. Sumagot si Chunky, kung gayon, kukuha ako ng isang tao upang mangyari ito ngayon. Dumating si Cameron sa The Commune sa tanghali, at ang mga tao sa The Commune ay natigilan nang makita nila siya na nakasuot ng pambabae. Sa bagay, first time nilang makita si Cameron na nakasuot ng pambabae. Miss Southern, hindi pa rin nasanay ang lahat sa biglaang pagbabago sa kanyang apelyido. Pinunasan ni Cameron ang kanyang lalamunan. You can call me whatever title that you're used to calling. Walang dapat ipag-alala. Nagkamot ng ulo ang lahat at awkward na tumawa. Lumabas si Daisy sa loob. Cameron. Tumakbo siya papunta kay Cameron, hinawakan ang kanyang kamay, at tila tuwang-tuwa na makita siya. Bakit ka nandito? Siyempre, pumunta ako para hanapin ka. Pumasok muna tayo sa loob. Ibinalik ni Cameron si Daisy sa gusali. Pagbalik sa gusali, si Daisy ang personal na nagbasa ng ilang beans, nagtimpla ng isang tasa ng kape, naglakad patungo sa sopa na may dalang kape, at naupo. Nag-aalala ako na hindi mo gusto na ito ay masyadong mapait, kaya nagdagdag ako ng ilang asukal para sa iyo. Kaya ko rin, hindi bagay sa akin. Kinuha ni Cameron ang tasa at humigop mula rito. Ang galing mo sa paggawa ng kape. Ay nalalayan ni Daisy ang kanyang baba gamit ang kanyang mga palad at tinitigan siya ng may malabong ngiti. Masarap din ang kape ni Wayne. Bukod sa pagluluto, magaling din siyang gumawa ng merienda at panghimagas. Pangalanan mo, nagulat si Cameron at bahagyang damilat. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Humalaklak si Daisy nang may hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mga mata. Pareho kayong magkaibigan ni Wayland. Gusto ko lang malaman mo ang higit patungkol sa kanya. Friends, ibinaba ni Cameron ang kanyang tingin. Bakit kakaiba ang pakiramdam na nanggaling kay Daisy? Pagkatapos ay may naalala siya at inilapag ang tasa. Ang mga damit ni Wayne ay pasadyang ginawa ng parehong tatak, hindi ba? Tumango si Daisy. Great, pwede mo ba akong tulungang makipag-ugnayan sa tailor at mag-order ng shirt para sa kanya? Babayaran ko ito. Saglit na natigilan si Daisy, at nagningning ang mga mata. Cameron, gusto mo bang bigyan si Wayland ng bagong shirt bilang regalo? Oh my God! Tama ba ang narinig ko? Mukhang seryoso ang ekspresyon ni Cameron. Pinipunit ko ang isa niyang kamiseta, kaya normal lang natumbasan ko siya ng bago. May mali ba? Bahagyang naging reserved ang ngisi ni Daisy, at medyo nadismaya siya. Oh, yun ba? Kaya, kumunat ang noo ni Cameron. Tinatanggihan mo ba ako? Mabilis na ikinaway ni Daisy ang kanyang kamay. Hindi, tutulungan talaga kita. Huwag mag-alala, tutulungan kitang makipag-ugnayan sa tailor. Pro ako pagdating sa mga ganyang gawain. Tumango si Cameron. Cole, sabihin mo sa akin kung magkano ang magagastos pagkatapos nito. Ililipat ko ang bayad sa iyo. Hindi kita sasamantalahin. Isang itim na kotse ang nagmamaneho sa Seaside Street at papunta sana sa Southern District. Isang bala ang tumama sa salamin mula sa kanang bahagi at tumama sa driver sa harap ni Fabio sa isang kisap mata. Nawala ng kontrol ang sasakyan, dumausdas ng marahas, at tumama sa guardrail. Isang van ang nakaparada sa hindi kalayuan sa tabing kalsada, at may ilang lalaking nakasuot ng maskara, at nakasuot ng body armor at nilapitan ang nabanggang sasakyan. Naglabas ng baril si Fabio sa ilalim ng unan sa upuan sa harapan at bumaba ng sasakyan. Nagtago siya sa likod ng sasakyan at walang awa niyang binaril ang mga paparating na tao. Ang isa sa mga bala ay tumama sa paa ng isang tao, at ang mga lalaking nakaitim ay nagsimulang barilin sa likuran ng kotse. Naubusan ng bala si Fabio, hinayla ang safety catch ng isa pang baril, at nang subukan niyang magpaputok muli, ito ay isang walang laman na putok. Blanko rin ang dalawang sunod na putok. Kabanata 2182. Ungol ni Fabio. Fuck! Pinalibutan ng mga lalaking nakaitim ang kotse ng mga baril. Fabio Puzo, tapos na ang oras mo. Nang makitang hindi sumagot si Fabio,
isa sa kanila ang maingat na umikot sa sasakyan at pumunta sa likuran ng sasakyan, kung saan biglang sumugod si Fabio mula sa likuran. Natigilan ang lalaki, at agad na nakariyak, at isang malakas na putok ng baril ang tumagos sa kalangitan, ngunit sumablay ang bala. Inagaw ng lalaking nakaitim ang kanyang baril, nawala ng balanse nang marahas siyang sinipa ni Fabio, at bumagsak sa lupa. Nang makita ito ng ibang mga lalaki ay agad nilang pinaputukan si Fabio. Napaatras si Fabio sa likuran ng sasakyan upang maiwasan ang mga bala. Ang nabasag na salamin ay naputol ang kanyang braso, at ang dugo ay bumulwak sa mga punit na laman. At iyon ay biglang gamulong ang isang lalaking nakaitim sa bubong ng sasakyan at natamba si Fabio. Akmang babarilan niya si Fabio, may sumigaw, "Shit! May tao dito!" Nawala ng focus ang lalaki sa isang segundo at sinipa ni Fabio. Kinuha ng huli ang baril at binaril sa ulo, at tumalsik ang dugo sa kalsada sa likuran niya. May paparating na sasakyan. Isa itong bulletproof na sasakyan, at halatang papunta ito sa kanila. Kaya naman, hindi na sila nagpatuloy sa kanilang ginagawa at kinailangan pang tumakas pabalik sa van at tumakas sa pinangyarihan. Lumapit kay Fabio ang lalaking bumaba sa bulletproof na sasakyan. Napasulyap si Fabio sa mukha ng lalaki na medyo oriental at inakala niyang siya ang pinadala ni Sonny. Gayunpaman, siya ay natamba gamit ang isang stun gun bago siya makapag-react, at ang baril na ilang pulgada ang layo mula sa kanyang kamay ay sinipa. Napahiga siya sa lupa, namamanhid ang mga paa niya, at hindi siya makagalaw hanggang sa isang pamilyar na figure ang lumapit sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at marahas na umungol, "Gale, pinagtaksilan mo ako, at may lakas ka pa ring loob na magpakita." Huminto si Seiday sa harapan niya. "Hindi ako naging tapat sa iyo, kaya paano kita pagtataksilan?" Malakas na tumawa si Fabio. "Kung alam kong darating ang araw na ito, dapat pinatay na kita noon. Sa kasamaang palad, hindi tayo ang pinakamalaking kalaban mo, kundi si Donald," mahinahong sabi ni Seiday. Naglagay si Donald ng mga especially iya sa teritoryo ng Southern Clan at lihim na nakipagsabuatan kay Manuel, na orihinal na isa sa mga piraso ng chess ng kanyang grand scheme. Si Manuel ay nagplano ng maraming bagay para sa kanya mula sa mga anino bago siya namatay. Kung hindi muna natuklasan ng Southern ang kanilang relasyon, ikaw pa rin ang pinakamahalagang sangla niya sa mismong sandaling ito. Nang inig ang pisngi ni Fabio, namumula ang mga mata. "Sabihin mo sa akin, nagtatrabaho ka ba sa Southern? At pinaglalaroan ba ako ni Buchanan?" Ang tinutukoy niya ay ang insidente kung saan lihim na tinulungan ni Seiday si Sonny. Nalipat ang tingin ni Seiday sa kanya. "Hindi ka nilero ni Mr. Gibson. Ako talaga ang babaeng iyon." Tila naalala niya ang sinabi ni Donald sa kanya bago ito, at siya ay namangha. Ang kalungkutan, panlulumo, galit, at pangungutya ay kasama sa lahat ng mga emosyong lumabas sa kaibuturan ng kanyang puso sa isang iglap, at lahat ng iyon ay nagmula sa lalaking iyon. Si Buchanan ay pinangangalagaan ang ideya ng pagtataksil kay Fabio, ngunit hindi niya ginawang aksyon ang kanyang mga iniisip. Ang lahat ng naisip niya ay para sa proteksyon sa sarili, sa takot na siya ang susunod sa listahan ng mga hit. Takot siyang mamatay, mahilig sa pera, at duwag at mataktika. Kahit na noon pa niya pinangangalagaan ang ideyang tumalikod kay Fabio, hindi niya talaga gustong ipagkanulo ito maliban kung napipilitan siya. Sa kasamaang palad, si Fabio ay nabulag ng kanyang kusang loob na paghatol, naniwala sa maling tao, at pinatay si Buchanan ng walang pag-aalinlangan. Iyon ang pangyayaring nagbukas ng pagkakataon para sakupin ni Donald ang lahat ng koneksyon ni Buchanan at ginawang dahilan ang kalupitan ni Fabio sa isang taong naging tapat sa kanya sa loob ng isang dekada upang siya ay bumangon laban sa kanya. Sa halos buong buhay niya, palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili bilang isang mayaman, maimpluwensyang, at makapangyarihan at ipinapalagay na walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na kalabanan siya. Gayunpaman, ang pag-iisip pabalik sa sandaling ito ay nakakaramdam siya ng katawa-tawa tungkol sa kanyang sarili. Siyempre, hindi mo kailangang panghinaan ng loob. Kung handa kang makipagtulungan sa amin at akitin si Donald, hindi na kami magdadalawang isip na bigyan ka rin ng pagkakataong tabyusan ang iyong mga kasalanan. Parang kalmado si Fabio. "Bakit ako magtatrabaho sa iyo? Wala ka ring choice. Alam na ngayon ni Donald na nakikipagtulungan ka kay Mr. Southern Sr., at gusto mong wakasan ka. Magkakasundo ka ba kung siya ang pumalit sa iyo sa East Islands habang ikaw ay namamatay at nabubulok sa mga lansangan?" Kabanata 2183. Nawala ng ulirat si Fabio at hindi umimik ng kahit isang salita sa mahabang panahon. 7 p.m.
bumalik si Cameron mula sa labas. Umupo si Sonny sa sala at umiinom ng tsaa, itinaas ang tingin, at tumingin sa taong pumasok sa bahay. Saan ka nagpunta buong araw? Huminto siya sa harap ng hagdan at sumagot, pumunta ako sa The Commune. Kumunat ang noo ni Sonny at sumulyap sa kanya. Kung gayon bakit ka pumunta sa kwarto ni Willie kaninang umaga? Paano mo nalaman iyon? Mukhang hindi pala loko si Wayne. Malamang na nakita ako ng isa sa mga katulong. Humalaklak si Sonny. Ikaw, isang nasa hustong gulang na babae, ay pumasok sa silid ng isang lalaki. Sabihin mo sa akin ang totoo, may balak ka ba laban sa kanya? Huwag mo akong sinisiraan, hindi ko ginawa iyon. So anong ginawa mo sa kwarto? Sinusukat ko ang laki niya. Nawala ang mahigpit na pagkakahawak ni Sonny sa tasa ng tsaa sa loob ng ilang segundo, at nahulog ang takip sa mesa. Maya-maya ay nagtatakang tanong niya. Ano ba talaga ang sinukat mo dyan? Alam ni Cameron na mali ang naisip ng kanyang ama, at agad na nag-init ang kanyang mga pisngi. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado gaya ng isang milpond at same time na ipinaliwanag, ano ang iniisip mo? Sinusukat ko lang ang sukat ng dibdib, baywang, at balakang niya. Naghinala si Sonny. Kung gusto mong sukatin ang mga ganoong sukat, bakit kailangan mong pumunta ng personal sa kanyang silid at isara ang pinto? Sinukat mo ba sila gamit ang iyong mga braso? Ako, hindi man lang ako mapakali na ipaliwanag ang lahat sa iyo ng detalyado. Kinawian niya ang kamay at agad na umakyat, ayaw na niyang ituloy ni Sonny ang pagtatanong sa kanya. Tumingin si Sonny sa kanyang likuran habang umaakyat siya, hinihimas ang kanyang baba, at malalim ang iniisip. Pumasok siya sa kwarto niya para lang magsukat. Paano mo inaasahan na maniniwala ako na walang amoy malansa? Sa sandaling iyon, pumasok si Mahina mula sa looban. Mr. Southern Sr., naubusan na ng pasensya si Donald at gumawa ng move kay Mr. Puzo ngayon. Matapos pakinggan ang ulat ni Mahina, bahagyang napigilan ang ekspresyon ni Sonny habang nakapikit ang mga mata. Talagang nagmamadali si Donald, ha? Patuloy ni Mahina. Nabigo ang kanyang assassination attempt, at alam niyang babalikan siya ni Fabio. Gayon din, sa panahon ng pag-ataking ito, gusto man o hindi ni Fabio, napilitan siyang gumanti. Nais ni Fabio na kunin muna ang Southern Clan na kumilos habang hinihintay niya ang kanya. Pagkakataon na lumabas, ngunit bakit gagawin ito ng Southern Clan? Sa ngayon, maaari nilang gamitin ang pagtatangkang pagpatay kay Donald upang pilitin si Fabio na gumawa ng unang hakbang kahit na ayaw niyang gawin ito. Nilinis ni Sonny ang natapong tsaa sa mesa at ang takip na nasira sa kalahati at nakangiting sinabi, ang susi sa tagumpay ay nasa kanilang mga kamay sa pagkakataong ito. Samantala, sa itaas, nagtaas baba si Cameron sa kanyang kwarto. Obvious naman siguro na hindi naintindihan ni Dad ang relasyon namin ni Wayne. Hindi siya maniniwala sa akin kahit ipaliwanag ko pa ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, kung pipilitin kong ayusin ni Wayne ang mga bagay-bagay kay tatay, tiyak na maniniwala siya sa sinasabi ni Wayne dahil malaki ang tiwala niya sa kanya. Sa pag-iisip nito, nagpasya siyang kausapin si Waylan. Lumabas si Cameron at naglakad patungo sa kwarto ni Wayne. Kakatok na sana siya sa pinto, ngunit hindi nakalak ang pinto. Itinulak ni Cameron ang pinto. Bukas ang ilaw sa silid, ngunit wala siyang nakitang tao sa loob nito. Pumasok siya sa kwarto at biglang narinig ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Ang frosted glass sa banyo ay hindi ganap na transparent, at ang shower curtain sa interior ay natatakpan ang kalahati ng shower, kaya halos hindi niya makita ang swaying silhouette. Ito ay wala kahit saan malapit sa isang malinaw na view. Tumalikod si Cameron ng hindi malay. Naliligaw ba siya? Biglang tumigil ang tunog ng umaagos na tubig sa banyo, at unti-unting lumilinaw ang silhouette sa likod ng frosted glass. Tatakas na sana siya ng silid ng binalot ni Waylan ng isang tuwalya sa kanyang baywang, lumabas ng banyo, at bumangga sa kanya sa perpektong oras. Natigilan si Cameron sa kinatatayuan. Katatapos lang niyang maligo, kaya tumakas ang singaw ng tubig sa shower at lumabo ang salamin, at tila natabunan din siya nito. Kumalat ang halimuyak ng sabon at shampoo sa kanyang katawan sa buong loob ng silid, at may malabong halimuyak na nagmula sa mga bulaklak ng freesia. Halatang namangha si Waylan at pinaikit ang mga mata. Ikaw, sumanyap si Cameron sa kanyang figure, inilipat ang kanyang tingin, at itinaas ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang mga mata. May hinahanap ako sa'yo, pero hindi ko inaasahan na maliligo ka pala. Kabanata 2184. Kinuha ni Waylan ang kanyang bathrobe sa stand, dahan-dahan itong sinuot, at ngumiti.
Mr. Southern, ito ang pangalawang beses na nakapasok ka sa kwarto ko. Nagsinungaling si Cameron na may time na ekspresyon, kumatok ako sa pinto, ngunit hindi ka tumugon. Kinabit niya ang kanyang sinturon. Maaaring hindi ako sumagot, ngunit pumasok ka lang. May naisip si Cameron, inangat ang kanyang ulo, at sinalubong ang kanyang tingin. Ito daw ang tahanan ko. Kahit na pumasok ako sa kwarto mo, wala kang karapatang magsabi ng kahit ano tungkol dito. At saka, kahit na makita kitang nakahubad, hindi ka man lang magberones ng anumang pagkalugi. Natigilan si Wayland sa pwesto saglit, inangat ang kanyang tingin, at biglang tumawa. Gusto mo talagang makita akong nakahubad? Hindi, ayoko. Hinawakan mo ako kaninang umaga, at gusto mo na akong makitang nakahubad. Kahit anong tingin ko dito, parang napakalaking pagkalugi ang naranasan ko. Itigil mo na ang kalokohan. Willie, ang boses ni Sonny ay nanggaling sa labas ng pinto, at si Cameron sa sobrang takot ay natigilan siya. Tumalikod na si Wayland at lalabas na sana nang hawakan ni Cameron ang braso niya at hininaan ang boses nito. Huwag na huwag mong papasukin ang aking ama, at huwag kang manggahas na sabihin sa kanya na nandito ako. Napatingin siya sa kinakabahang ekspresyon nito at ngumisi. Depende yan sa mood ko. Ikaw, pinawi ni Wayland ang kanyang braso, naglakad papunta sa pinto, at binuksan ito. Nagtago si Cameron sa likod ng dingding at tinakpan ang kanyang pisngi. Pero sa akin ito, wala akong sasabihin na magliligtas sa akin sa sitwasyong ito. Tumayo si Sonny sa labas ng pinto at sinilip ang kwarto. Bakit ngayon ko lang narinig ang boses ni Cam? Wala siya sa kwarto mo, di ba? Napangiti si Wayland. Malamang nagkakamali ka. Ganon ba pagdududa ni Sonny? Narinig na niya ang boses ni Cameron, ngunit dahil ayaw ni Wayland na sumama sa kanya, hindi na niya kailangang ilantad ito. Nga pala, dapat mong malaman ang tungkol sa insidente ni Fabio. Tumango si Wayland. Ibinalita sa akin ni Tita Seyday na nagpasya si Fabio na akitin ng mandaragit mula sa pinagtataguan nito sa loob ng 1 linggo. Mayroon din akong mga tao na makipag-ugnayan sa Interpol, at darating din sila sa East Island sa loob ng 1 linggo. Magandang marinig iyon. Sumulyap ulit si Sonny sa kwarto at ngumiti. Pagkatapos ay dapat kang magpahinga. Maiwan na kita mag-isa magdamag. Pagkasabi niyo ay umalis na siya habang nakapatong ang mga kamay sa likod at nasa ibaba mismo ng waistline niya. Tahimik na inilabas ni Cameron ang kanyang ulo mula sa loob ng silid, at pagkatapos makumpirma na nakaalis na si Sonny, nakahinga siya ng maluwag at lumabas ng kwarto. Talagang nagpapasalamat kang tao. Babalik na ako sa kwarto ko ngayon. Aalis na sana siya nang biglang humiga ang braso ni Wayland sa tapat ng pinto. Sigurado ka bang wala na ang iyong ama? Nagulat si Cameron. Anong ibig mong sabihin dyan? Isang mahinang ngiti ang pinakawala ni Wayland. Sigurado akong baka nagtatago siya sa sulok, tinatitigan ang kwarto ko mula sa anino. Kung lalabas ka ngayon, mawawala ng saysay ang lahat ng ginawa mong pagtatago sa kanya. Saglit na nawala ng masabi si Cameron. Sa totoo lang, hindi ako magdududa kahit 1 segundo na si tatay ay ganoong tao. Umupo si Cameron sa sopa kasama si Wayland at naghintay ng 20 minutong diretsyo. Isinandal niya ang kanyang kamay sa armrest at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang palad, medyo inaantok. Hindi naman siya magsasawa na halos kalahating oras na niyang pinagmamasdan ng kwarto mo, hindi ba? Binuksan ni Wayland ang isang magazine at nagmungkahi ng, maaari kang lumabas palagi at tingnan ang mga bagay-bagay. Lumingon siya at tinitigan si Wayland. Maghihintay pa ako ng 10 minuto. Pumikit ako at magpahinga saglit. Gisingin mo ako kapag tapos na ang 10 minuto. Natigilan si Wayland ng ilang segundo at lumingon sa kanya. Sumandal sa tagiliran si Camero na may bolster, nakahiga sa sopa na nakapatong ang ulo sa armrest, at talagang nakapikit. Tila hindi niya itinuring na lalaki si Wayland, na nakaupo sa tabi niya, o hindi niya malay na itinuturing ang kanyang sarili bilang isang lalaki. Sa madaling salita, siya ay ganap na walang pagtatanggol. Pagkaraan ng 10 minuto, inilapag ni Wayland ang magazine, itinaas ang kanyang kamay, at itinulak siya. Cameron, kumunat ang noo niya at mamulong, shush. Tinakpan ni Wayland ang kanyang noo at nagbigay ng walang magawang ngiti. Ikaw mismo ang nagsabi na magiging 10 minutong pag-idlip lang ito. Hindi man lang natinag si Cameron na para bang mahimbing na natutulog. Pinatay ni Wayland ang mga ilaw sa kwarto at pinagmasdan siyang mabuti. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, ang kanyang mahusay na natukoy na mga tampok ng mukha ay nagbigay sa kanya ng isang pahiwatig ng gilas at kaakit-akit.
Siya ay kaakit-akit kapag siya ay isang lalaki at siya ay maganda kapag siya ay isang babae. Ang parehong mga tampok na ito ay malinaw na nakatayo. Kabanata 2185. Si Cameron ay medyo matalino ngunit maaari ding minsan ay nalilito. Gayunpaman, kapag nahaharap sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan, siya ay palaging isang kalmado at makatuwirang tao. Ngunit tila napakadali at madalas na mawala ang kanyang cool at madalas kapag siya ay nasa harap niya. Iniunat ni Waylon ang kanyang kamay, inipit ang mga kandado at hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha sa likod ng kanyang oracle gamit ang kanyang mga daliri, at bahagyang dulang. Mabuti para sa iyo, nakatulog ng mahimbing. Isang sinag ng sikat ng araw ang sumisikat sa silid sa pamamagitan ng bintana, tumagos sa puwang ng mga kortina, at sumasalamin sa sopa. Dahan-daang iminulat ni Cameron ang kanyang mga mata, may naalala, at biglang umupo. Tinanggal niya ang kumot na nakatikip sa kanya, tumingin sa paligid, at biglang naalala ang layunin ng pagbisita niya sa kwarto ni Waylon kagabi. Halatang hindi lang siya nakatulog sa kwarto niya kundi nakalimutan na niya ang gusto nitong kausapin. Lumapit si Cameron sa pinto at binuksan iyon, at doon na nagulat ang dalawang maid na dumaan sa koridor. Young mask, young lady. Umaga. Kinagat niya ang bala, binati sila, at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Pinagmasdan ng mabuti ng dalawang kasambahay ang kwarto kung saan siya nilabasan, tinakpan ang kanilang mga bibig, at humajijek. Mukhang totoo ang chismis, ang dalaga ay nagkaroon na ng kakaibang relasyon kay Mr. Goldman noong young master pa siya. Paano ito magiging peke? Hindi ko inaasahan na si Mr. Southern Sr. ay magiging manugang sa pamamagitan ng serye ng mga insidenteng ito. Noong 10 a.m., nang makitang walang tao sa ibaba, sinamantala ni Cameron ang bintanang ito para magmadaling bumaba. At saktong papalapit na siya sa pinto ay nanggaling sa likuran ng boses ni Sonny. Saan ka pupunta? Nagulat siya, napahawak sa ilong, at tumalikod. Lalabas ako para kumuha ng makakain. Inilapag niya ang dyaryo sa mesa at umupo sa sofa. Hindi ka ba namin pinapakain sa bahay? Umiwas siya ng tingin at sinabing casual, gusto kong gumastos ng pera para kumain sa labas. Hindi naman sa pera mo ang ginagastos ko. Kagabi, huminto si Sonny ng kalahating segundo, saka tumawa ng malakas. Pumunta ako sa kwarto mo para hanapin ka. Bakit wala ka doon? Hindi ka ba nagpunta kay Way? Oh, paano mo nalaman na nasa Willis ako? Dinilaan ni Cameron ang kanyang mga lobby para ma-moisturize ang mga ito at bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Gusto talaga akong linlanggan ng matandang ito para sabihin ito. Pagkatapos ay sumagot siya ng hindi nagbabago ang ekspresyon, hula ko lang. Ngumuso si Sonny at kinuha ang tasa ng tsaa. Maaaring hindi na bumalik si Willie ngayon dahil may gagawin siya, kaya dapat magandang balita ito para sa iyo. Naguguluhan siya. Anong nangyari sa kanya? Napaisip siya. May pinadala sila rito mula sa Baseburg. Anyway, aalis sila sa East Islands kapag natapos na ang usaping ito, kaya marahil hindi na natin sila makikita pa. Pagkasabi noon ay inangat niya ang kanyang tingin at binigyang pansin ang reaksyon ni Cameron. Natigilan si Cameron sa kinauupuan ng may mga ideyang nag-flash sa kanyang isipan. Sa kabilang bahagi ng bayan, nagkita sina Waylon at Quincy sa isang pribadong silid sa Yusovilla. Tumingin si Quincy sa paligid. Ang islang ito ay hindi tulad ng naisip ko. Sa impresyon ng mga tagalabas, ang East Islands ay palaging isang kapuluan, hiwalay sa mundo, na napapalibutan ng malalawak na karagatan sa lahat ng panig. Pagkatapos ng lahat, ito ay dapat na isang masamang lugar kahit ano pa ang sabihin ng iba. Hindi inaasahan ni Quincy na ang mga Southerners ay namuhay ng ganito kay aman at makulay na buhay sa pinakamalaking isla. Pakiramdam ko ay isa silang pamilya ng mga ligaw na Crane, nahiwalay sa pagmamadali at pagmamadalian ng ibang bahagi ng mundo. Ito ay hindi malapit sa tawagin ng iba na isang masamang lugar. Napangiti si Waylon, siguro dahil kay Mr. Southern Sr. Napatingin sa kanya si Quincy. Isang buwan na kayong lahat dito. Si Mrs. Goldman ay labas na nag-aalala para sa iyo at kay Miss Goldman. By the way, nasaan si Miss Goldman? Nasa Knoll Aces siya. Kumunat ang noo ni Quincy. Hindi ba mas delikado para sa kanya na sundan siya? Pinasadahan ng mga daliri ni Waylon ang mga pattern sa tasa ng tsaa. Hinding-hindi siya papayagan ni Knoll Ace na magpakita sa paligid niya kung hindi ito ligtas. Siya ay nasa dilim ngayon, at si Donald ay nasa gilid ni Fabio at ng Southern Clan. Kaya sabihin mo sa akin, magkakaroon pa ba siya ng oras at lakas para pakialaman si Knoll Ace bilang banta?
Natulala si Quincy saglit at dumating sa isang bombilya sandali. Totoo iyon. Ibinaba ni Waylon ang tasa ng tsaa at itinaas ang ulo. Handa na ba ang mga plano mo? Handa na kami. Sa anumang kaso, hindi makakaalis si Donald sa islang ito. Kahit na kaya niyang gawin ito, inayos ng Interpol na tumayo ang kanilang mga puwersa sa lahat ng daungan ng mga nakapaligid na lungsod, at ang mga lugar na ito ay binabantayan ng husto. Walang paraan para matakasan niya iyon. Kabanata 2186. Nanatili silang dalawa sa private room hanggang tanghali bago umalis. Pagkatapos ay pinabalik ni Waylon si Quincy sa hotel. Sa lobby ng hotel, nang makasalubong nila si Seyday, nagliwanag ang mga mata ni Quincy, at sumugod ito sa kanya ng may malawak na ngiti na nagbabalak na yakapin siya. Baby, inunat ni Seyday ang kanyang kamay para pigilan siya sa paglapit. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na tawagin ako sa aking pangalan dito? Ang kanyang ekspresyon ay mukhang labas na naagrabyado. Ang tagal na kitang hindi nakikita, kaya bakit hindi mo ako hayaang may akap kahit saglit? Hinawakan siya ni Seyday sa kwelyo. Bakit hindi mo ako inabisuhan bago ka dumating sa East Islands? Walang nagsabi sa akin na kasama rin siya sa team na ipinadala ng Goldman dito. Pilit nang umiti si Quincy. Nag-aalala ako sa'yo. Mag-alala ka muna sa sarili mo, baguhan ka. Wala akong oras para protektahan ka dito. Isang matalim na ngiti ang ibinigay ni Quincy at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Maaaring ako ay isang baguhan pagdating sa pakikipaglaban, ngunit palagi akong mahusay sa aking mahusay na utak. Walang magawang ngumiti si Waylon sa gilid at umiling. Kasabay nito, nakilala ni Donald si Fabio sa Ferry Winery. Hinarap siya ni Fabio tungkol sa katotohanang nagpadala siya ng taong pumatay sa kanya, at tumawa ng malakas si Donald. Isa kang maswerteng bastard. Alam mo talaga na kailangan mong sumilong at pumanig sa Southern Clan. Ngumisi si Fabio. Sa tingin mo nanalo ka na. Donald Matthews, baka mas malala pa ang katapusan mo kaysa sa akin. Agad na pinalamig ng pangungusap na ito ang kapaligiran. Naging malungkot ang ekspresyon ni Donald. Tinitigan niya si Fabio, na hindi natinag, at nag-isip tungkol sa kanyang mga iniisip. Pero nakipagkasundo ka ba sa katotohanang natalo ka? Mangyaring tandaan na ang lahat ng ito ay sanhi ng Southern Clan, kaya hahayaan ka ba nilang makatakas dito kahit na pinili mong pumanig sa kanila ngayon? Kung hahayaan nila akong makatakas sa mga nagawa ko ay panibagong kwento sa panibagong araw. Ang alam ko ngayon ay ang taong gusto akong makababa ng 6 na talampakan ngayon ay ikaw, bastard ka. Dahan-dahan at mahinahong ibinuhos ni Fabio ang alak, hindi ako nakakasundo sa lahat ng nangyari. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, siguradong aalisin na kita in the first place. Humagalpak ng tawa si Donald. Sayang hindi mo ginawa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Fabio. Hindi mahalaga. Sasagutin natin ang tanong ng patay o buhay na may huling labanan balang araw. Tumingin sa kanya si Donald at walang sinabi. Tinapos ni Fabio ang pag-inom ng alak sa kanyang baso at bumangon. Sisiguraduhin kong nandyan ako para masaksihan ang iyong miserableng kabiguan sa huli. Pagkaalis ni Fabio, naging malungkot ang ekspresyon ni Donald, at sigurado siyang nakipagsanib puwersa nga si Fabio sa Southern Clan. Talagang naiinis siya sa katotohanang hindi niya ito maalis noong isang araw. Lumapit si Chunky sa kanya. Sir, hindi magandang balita para sa iyo ang pakikipagsanib puwersa ni Fabio sa Southern Clan. Kinurot ni Donald ang paa ng wine glass. Sa tingin mo ba hindi ko alam yon? Nabigo ang mga lalaking pinadala namin sa huling pagkakataon, at magiging mas mahirap para sa amin na patayin siya mula ngayon. Not to mention na ang Southern Clan ay magpapadala ng isang tao na susundan siya. Nag-alinlangan si Chunky. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Maaari lang muna tayong mag-strike, at mabilis. Kinurot ni Donald ang baso, at pinaikot-ikot ito ng bahagya, at ang kanyang mga mata ay naging malungkot. Hindi ba mas pinapahalagahan ni Mr. Southern Sr., ang kanyang anak na babae? Miss Southern ba ang tinutukoy mo? Ngunit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Chunky. Kahit na si Cameron ay isang babae, ang pinakamataas na klase ng mga asasin na ipinadala nila upang patayin siya ay namatay lahat, kaya naiisip na siya ay hindi gaanong sanay kaysa sa mga lalaking iyon. Ngumisi si Donald. Kahit gaano siya kagaling, may mga pagkakataong hindi siya nag-iingat. Hanggat si Cameron ay nasa ating pagkabihag, hinding-hindi ako matatakot sa Southern Clan. Kinabukasan, nang nag-aalmusal si Cameron,
Tumingin siya sa bakanting upuan sa tapat ng mesa at napalalim ang kanyang iniisip. Hindi na nga bumalik si Waylon sa kanilang tirahan. Kamakailan ay napakaraming tao ang nakapaligid sa hapagkainan sa oras ng pagkain, ngunit mas kaunti na ang isa ngayon, at medyo nalulumbay siya tungkol dito. Normal na kumakain si Sonny na parang walang nangyari. Sumulyap siya kay Cameron, na hindi kumakain. Napakarami, at nagpahiwatig, ang mga anak na babae at patay na isda ay walang mga paninda. Ang matandang kasabihang ito ay tila totoo. Medyo nalilito siya. Ano ang ibig sabihin nito? Sa tingin ko ang iyong isip ay wala dito sa amin. Napataas ang kilay ni Sonny. Anong meron? Hindi ka ba sanay ngayong wala si Willie? Nabulunan si Cameron sa kanyang mga salita at pagkatapos ay ipinaliwanag, ano ang dapat masanay. Hindi ba ito ang karaniwang pamantayan bago ang hitsura ni Wayne? Kabanata 2187. Kinuha ni Cameron ang kanyang mga pilak at nagsimulang kumain habang inilapag ni Sonny ang kanyang mga gamit. Aalis na si Willie. Ano ang iyong mga iniisip dyan? Natigilan sandali si Cameron, ibinaba ang kanyang ulo, at nagpatuloy sa pagkain. Anong ideya ang inaasahan mong magkaroon ako? Mananatili ba siya dito dahil lang sa gusto kong manatili siya? Nagningning ang mga mata niya. Paano ka nakakasiguradong hindi niya gagawin? Marahil ay mananatili siya sa likod kung sasabihin mo ang iyong nais. Nagulat si Cameron sa isang segundo. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Sonny pagkaraan ng ilang sandali. Dad, hindi ko talaga gets ang sinabi mo. Bakit hindi mo ibigay sa akin ng diretsyo? Sinadya ko ring tanungin ka tungkol dito. Gusto mo bang kunin siya bilang anak mo? Nawala nang masabi si Sonny. Napakatigas ng kanyang mga kamao na nasa bingit ng pag-crack ng kanyang ulo upang makita kung ano ang mali sa kanyang utak. Kinalma niya ang sarili at same time na sinabi, tama ka. Gusto ko talagang gawin ito. Pero may biological father na siya, so paano ko siya gagawing anak? Kaya gamitin mo ang utak mo at pag-isipan ito ng mas malalim. Uminom si Cameron ng sopas mula sa kanyang kutsara. Siguro pwede kang maging anak niya. Si Sonny ay walang imat. Kung mayroon akong sakit sa puso, namatay na ako sa atake sa puso ngayon, hindi ba? Namumula ang mukha niya. Kung iyon ang pinakamahusay na magagawa mo, hindi ka makakapag-asawa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Inangat ni Cameron ang kanyang tingin at biglang naalala ang bangungot na naranasan niya noong isang araw. Ibinaba niya ang kanyang silverware at tinitigan ang galit na si Sonny. Sinasabi mo ba na gusto mo akong pakasalan? Salamat sa Diyos na may pag-asa pa ang utak mo. Bumangon si Cameron. Tapos na akong kumain. Natigilan si Sonny saglit. Anong nangyari kanina? Ano ang reaksyon kapag nabanggit ang kasal? Bumalik sa kwarto ni Cameron. Sumandal si Cameron sa likod ng pinto. Hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang panaginip mula sa gabing iyon. Sa sandaling ikasal ako, wala nang kinalaman sa akin ang Southern. Ang panaginip ba ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagiging katotohanan. Bago mabunyag ang aking pagkakakilanlan, naisip ko na dito na ako maninirahan sa buong buhay ko hanggat ako pa rin ang nag-iisang Mr. Southern. Gayunpaman, tila hindi ko naisip ang kahihinatnan na ito. Babi ako, at sooner or later, I'll have to get myself married to someone. Sa hapon, dinala ni Waylon si Quincy sa Southern Manor para bisitahin si Sonny. Ito ang unang pagkikita ni Quincy kay Sonny, kaya medyo naging maingat siya, at ang tatlo ay nag-uusap sa pag-aaral. Sumilip si Waylon sa bintana at nakita ang figure ni Cameron na naglalakad sa looban. Pagkatapos ay pinatigil niya ang dalawang nasa katanghaliang gulang na kasambahay at may sinabi sa kanila. Nakita niyang laming-galinga muna ito sa paligid bago kausapin ang mga kasambahay, mukhang maingat siya na parang natatakot na marinig. Para naman sa mga kasambahay, nagulat sila noong una pero agad din naman silang nagtawanan. Nag-cross arms si Cameron at nakinig sa kanila. Siya ay mukhang kainahinala kung minsan, nagulat ng kaunti, at kung minsan ay nalilito. Nagbago ang ekspresyon niya sa buong pag-uusap. Tinawag lang ni Quincy si Waylon ng mga sandaling iyon, ngunit hindi siya narinig ng huli. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatutok ang tingin ni Waylon. Mr. Goldman, ano ang tinatitigan mo? Mayroon bang kaakit-akit sa bakuran? Napalingon si Waylon. Wala akong nakikita. Sumilip si Sonny sa bintana at nakita niya si Cameron at ang mga kasambahay mula sa kinauupuan niya. Ibinaba niya ang kanyang tasa at ngumiti. Ikaw talaga ang secretary na nagsilbi kay Mr. Nolan. Goldman noon. Mukhang maganda ang planong ito.
Mukhang napakahusay na pinagsama-sama. Nilinggan ni Quincy ang kanyang ulo at nagbigay ng mahinhin na ngiti. Nambobola mo ako. Halos wala akong nagawa kung ikukumpara sa inyo ni Mr. Southern. Tumigil sandali si Sonny at saka tumawa ng malakas. Yung Mr. Southern na kasasabi mo lang. Iyan talaga ang anak ko. Napatulala si Quincy. Anak, kaka-rating mo lang sa isla, kaya baka hindi mo alam ang tungkol dito. Inilapat ni Sonny ang kanyang mga daliri sa takip ng tasa. Mayroon lang akong isang anak na babae, at ang kanyang pangalan ay Cameron Southern, at ang apelasayo na Mr. Southern ay isang pagkakakilanlan lamang na aking naisip upang masakop ang tunay na pagkakakilanlan ng aking anak na babae. Nagulat talaga si Quincy. Ang maalamat na Mr. Southern ay talagang isang babae. Sino ang maniniwala sa impormasyong ito? Hinaplos ni Cameron ang kanyang baba sa looban matapos marinig ang sinabi ng dalawang katulong. So, pinipilit ako ni Dad na magpakasal hindi dahil gusto niya akong ipagtabuyan. Kabanata 2188. Nakangiting tugon ng dalaga, paano mo maiintindihan ang intensyon ni Mr. Southern Sr.? You're his only daughter. Kaya kahit magpakasal ka, magiging anak ka pa rin niya. Bakit niya puputulan ang relasyon niya sa iyo dahil lang sa kasal mo? Dagdag pa ng isa pang kasambahay, oo, bagamat sinasabi na ang mga anak na babae at patay na isda ay hindi nag-iingat ng mga paninda, magagawa lamang iyon sa ilang mga sitwasyon. Mahal na mahal ka ni Mr. Southern Sr. Walang paraan na tumanggi siyang kilalanin ka bilang kanyang anak pagkatapos mong ikasal. Ang dalagang pamilya ng isang babae ay palaging magiging pinakamalaking suporta niya. Kumunat ang noo ni Cameron. Mukhang kabaligtaran ng panaginip kong ihahambing sa katotohanan. Paano magiging walang awa si tatay gaya ng nasa panaginip? Baka na-overthought ko ito at masyado akong nabalisa at nag-aalala. Nagpalitan ng tingin at humadjadjak ang dalawang maid. Sa tingin nating lahat ni Miss Southern ay isang magandang pagpipilian si Mr. Goldman. Nagulat siya. Gusto mo bang ipaliwanag iyon? Guwapo siya at kaakit-akit, matikas at maamo. Isa pa, lagi siyang humble at magalang, hindi ba? Nabigla si Cameron sa paglalarawan. Guwapo at kaakit-akit tingnan, oo. Humble at magalang, bibigyan ko siya ng pass. Elegant at maamo, baka mababaw lang ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, nakita ko mismo ang walang awa na panig ni Wayne. Ang mga pag-iisip ng taong ito ay lubhang maislan, at siya ay napaka-observant na parang walang may tatago sa kanyang paningin. Sa kanyang mga mata, ang pagiging matikas at maamo ay maaari lamang maging harapan ni Wayland. Nagkibit-balikat siya. Okay lang siya. Nagulat at hindi makapaniwala ang dalawang kasambahay. Si Mr. Goldman ay isang mabuting tao lamang sa Miss Southern. Mataimtim na paliwanag ni Cameron, kapag ang isang lalaki ay mukhang napakaganda, mas madali lang para sa kanya ang pagiging promiscuous. Baka ay consider ko siya kung mas pangit siya sa akin. Ang gusto niyang sabihin ay kung mas mababa ito sa kanya sa mga tuntunin ng hitsura, kung gayon ang taong maaaring kumilos ng walang kwenta ay siya. Nawala nang masabi ang dalawang katulong. Ibig sabihin ba nito na gusto mo ang mga pangit na lalaki, Miss Southern? Natigilan si Cameron at hindi namamalaya na lumingon. Kanina pa nakatayo sa likod niya si Wayland, at parang narinig niya ang sinabi nito. Mabilis na umalis ang dalawang kasambahay. Tumingin si Cameron sa kanya. Gaano nakatagal nang hindi ka nakatayo dito? Agad niyang sinagot, ngayon lang. Pinaikit ni Cameron ang kanyang mga mata. So, narinig mo ba ang sinabi ko? Napangiti si Wayland. May balak ka bang patahimikin ako? Nag-cross arms siya. Wala akong sapat na lakas para labanan ang alinman sa tatlong puwersa na malapit ng makipagdigma ngayon. Nakatayo si Wayland sa di kalayuan sa kanya, nakaharang ang kanyang figure sa liwanag na direktang tumatama sa kanya. Bahagyang natarante si Cameron habang nakatitig sa nagdududa nitong mga mata. Sa Baseburg, maaari lamang akong ituring na isang karaniwang tao. Agad namang namangha si Cameron at Sam imangot pagkaraan ng ilang sandali. Katamtaman lang ang itsura mo. Masyado kang mahinhin ngayon, di ba? Ngayon lang siya nagpapakita. Tumungo siya. Totoo naman. Tumawa si Cameron ngunit agad na pinigilan ang kanyang ekspresyon. Nagbibiro ka ba? Ako, maaaring hindi ako nakapunta sa Baseburg, ngunit hindi ako pipi. Ngumisi siya. So, sa tingin mo ba ako ay isang promiscuous na lalaki dahil lang sa maganda ako? Huminto siya ng ilang segundo. Hindi ba ito ibinigay? Pagkatapos sabihin niyon, napagtanto ni Cameron na may isang bagay na hindi tama. Bakit ka namin pinag-uusapan?
Hindi ba ako ang tinutukoy mo noong sinabi mo iyon? Natigilan si Cameron. Walang paraan na maipaliwanag ko ang sarili ko ngayon. O alam ba niyang pinag-uusapan ko siya dahil narinig niya ang papuri sa kanya ng mga katulong noon? Nakakahiya talaga na mahuli kapag nagbabadmouth sa ibang tao. Pilit nang umiti si Cameron. Nagbibigay lang ako ng halimbawa. Aalis na sana siya, pero pinigilan siya ni Wayland. Ngunit gumawa ka ng isang mapurol na pagpapalagay tungkol sa akin. Kung ito ay ikakalat sa publiko, hindi ba't masisira ang aking reputasyon? Ano na lang ang iisipin ng iba sa akin? Iisipin nila na isa lang akong scumbag. Bakit ang mga lalaki ay nagmamalasakit sa kanilang reputasyon? Ang mga lalaki ay nagmamalasakit sa aming reputasyon. Mukha siyang maalab, o kung tutuusin, sobrang solemna. Anong uri ng babae ang magpapakasal sa isang lalaking walang galang? Gagawin mo ba? Kabanata 2189. Pinunasan ni Cameron ang kanyang mga templo at hindi nang ahas na tumingin sa kanya ng diretsyo. Okay, babawiin ko ang sinabi ko, okay. Hihingi pa ako ng tawad sa iyo. Tinitigan siya ni Wayland. Ang paghingi ng tawad na ito ay hindi sapat na taos-puso. Tumangala siya, kung gayon ano ang gusto mo. Nagbigay siya ng kalahating ngiti. Overtly inangkin mo sa harap ng mga kasambahay na isa akong promiscuous na tao. Tiyak na masisira niyan ang reputasyon ko, kaya hindi ba kailangan mong managot? Ganap na namangha si Cameron. Si Quincy, na nagtatago sa likod ng dingding, ay ganap na nabigla. Kinusat niya ang kanyang mga mata. Yan ba ang panganay na anak ng Goldman na matagal ko nang kilala? Talagang ginagawa niyang kalokohan ang dalaga. Para naman kay Sonny, nasa cloud9 siya sa ngayon. Hindi niya inaasahan na ang binata na ito ay mas malalandi pa kaysa sa kanyang sarili noong siya ay mas bata pa. Magsasalita pa sana si Cameron nang makarinig siya ng mga kaluskos. Lumingon siya at agad na napagtanto na si Sonny at Quincy ay nakikinig. Nagulat ang dalawang tao sa likod ng pader nang madetect niya sila at agad na nagtago. Naghinala si Cameron. Ano ang ginagawa nilang palusot? Walang nakakaalam kung kailan mas lumapit si Wayland sa kanya, at ilang pulgada na lang ang layo ng boses nito sa tenga niya. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ibinaling ni Cameron ang kanyang ulo, at ang unang nahadjap ng kanyang mga mata ay isang mukha na napakalapit na halos mawalan ng focus. Napabuntong hininga siya, huminto sa paghinga, at napaatras ng hindi malay. Huwag kang lalapit sa akin bigla-bigla. Tungkol sa usaping ito, pag-uusapan natin ito kapag may ideya na ako kung ano ang maaari kong gawin. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis. Tiningnan ni Wayland ang figure na umaalis sa eksena na parang tumatakbo para sa kanyang buhay. At isang bahagyang mapang-akit na kurba ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang mga lobby dahil hindi niya maiwasang matuwa. Sa kabilang dulo ng looban, hindi napigilan ni Sonny na mapabuntong hininga. Talagang walang alam ang babaeng iyon. Di mo ba nakikita na halatang tinutokso kanya? Pagtataka ni Quincy, sino ang dalagang iyon? Sumagot si Sonny, anak ko siya. Nagulat si Quincy, ang babaeng iyon ay talagang ang maalamat na yang Mr. Southern. Bakit parang iba ang pakiramdam niya sa mga chismis? Iniisip niya ang ginawa ni Wayland ngayon, nag-isip siya. Hindi ko pa nakitang ganyan si Wayland. Ang Miss Southern ba ay may napakagandang alindog? Pagkatapos ng lahat, sa hitsura at background ni Wayland, dapat ay naging sikat na sikat siya sa mga kababaihan noong siya ay nasa Stoslow at Baseburg, ngunit siya ang aktibong nanliligaw sa ibang babae ngayon. At hindi iyon ang isyo dito. Mukhang naiinis sa kanya ang ginang dahil sa sobrang gwapo. Ito ay mapangahas lamang. Lumapit si Wayland. Tito Quincy. Bumalik sa katinoan si Quincy, ngunit hindi niya inaasahan na makikita siya sa sulok ng courtyard matapos niyang i-eavesdrop si Wayland kasama si Sonny. Isang awkward na tawa ang pinakawalan niya. Mr. Goldman, hindi ko sinasadyang mag-eavesdrop. It was Mr. Southern Sr. Paglingon niya ay matagal nang nawala si Sonny, at siya na lang ang natira. Hindi man lang niya napansin na nakatakas na si Sonny. Sa kabutihang palad, walang sinabi si Wayland tungkol sa kanyang mga aksyon. Gayunpaman, masyadong mausisa si Quincy. Mr. Goldman, nililigawan mo ba si Miss Southern? Ikinabit ni Wayland ang mga botones sa kanyang manggas at tumawa. Ang panunokso sa kanya ay isang kawili-wiling bagay na gawin. Nag-aalinlangan si Quincy. Tinatawag mo itong pang-aasar sa kanya. Full-on flirt yan. Parang walang magawa si Quincy. Mr. Goldman, ipapayo ko sa iyo na huwag mo siyang masyadong kulitin. Kung sakaling isipin ng dalaga na seryoso ka rito,
ngunit sa totoo lang ay hindi ka interesado sa kanya, masakit iyon, hindi ba? Gumalaw ang mga mata ni Wayland, bakit ko siya aasarin kung hindi ako interesadong gawin iyon? Nawala nang masabi si Quincy. Iso, inaamin ba niya na may bagay siya sa kanya? Lahat ba ng mga tagapagmana ng Goldman ay lubhang kakaiba pagdating sa panliligaw sa mga babae? Pagkalipas ng 2 araw, dumating si Cameron sa The Commune, at ibinigay ni Daisy sa kanya ang kamisete na inihatid sa kanya. Ayan na, nagawa na ng sastre ang trabaho niya. Kinuha ni Cameron ang kamisete sa kahon ng regalo. Kapareho nga ng tela ang mga kamisete na suot ni Wayland araw-araw. Ang texture nito ay mukhang high-end at pakiramdam na makinis, malasutla, at komportable. Nagulat siya. Tapos na. Mabilis yon. Napangiti si Daisy. Sando lang. Ito ay hindi mahirap bilang isang suit. Kung walang masyadong order, kadalasan ay tumatagal lang ng 5 hanggang 7 araw. Tsaka lahat ng damit ni Wayland ay custom-made sa shop na yon. Kaya, nagmamay-ari sila ng mga template na partikular na iniekma para sa kanya. Kaya naman hindi ito tumatagal ng masyadong maraming oras. Kabanata 2190. Nangangahulugan ito na ang tindahan ay mayroon ng partikular na template at tela na nakalaan para sa Wayland. Ang lahat ng kanyang mga sukat at sukat ay naayos, kaya ang kailangan lang gawin ng mananahi ay gupitin ang tela at dumiretso sa produksyon. Ibinalik ni Cameron ang kamisete sa kahon ng regalo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kinailangan ko talagang kunin ang lahat ng sukat niya para sa kamisete na ito. Gayunpaman, lumabas na ang lahat ng kanyang mga sukat ay naitala na sa sistema ng tindahan, at hindi na kailangan para sa kanya na ibigay ang kanyang mga sukat sa tindahan. Tumawa si Daisy. Hindi ko akalain na magiging maasikaso ka sa isang shirt. Tutal, kabayaran ko ito sa kanya. Isinara niya ang takip ng kahon ng regalo, ipinasok ito sa bag ng regalo, at bumangon. Sige, uuwi muna ako. Inihatid ni Daisy si Cameron sa pintuan at pinanood ang pagmamaneho niya. Isasara na sana niya ang pinto nang biglang may nakita siyang 2 sasakyan na nakaparada sa tapat ng kalsada na umikot at nagmaneho sa parehong direksyon tulad ng ginawa ni Cameron pagkaalis niya. Kumunat ang noo ni Daisy. Yung mga sasakyan ay umalis sa parehong direksyon ng Cameron. Maaari ba silang bumubuntot sa kanya? Si Cameron ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan patungo sa Southern Manor habang siya ay lumingon sa gilid at tinitigan ng Reg Along bag sa front passenger seat. Maaari kong ipaabot kay Daisy si Wayne sa ngalan ko, kaya bakit ako pumunta sa kanya para kunin ito ng personal? Kailangan kong harapin ulit si Wayne dahil dito. Speaking of which, kakaiba ang kinikilos ni Wayne sa paligid ko 2 araw na ang nakakaraan. Ako lang ba o nagbago na ba ang ugali niya sa akin? Dahil ba sa mga sinabi niya kaya medyo hindi maipaliwanag ang mga kilos niya mula sa araw na iyon? Nang maabala siya sa 1 segundo, hinigit siya ng 2 sasakyan at huminto sa kanyang harapan. Agad siyang bumalik sa katinoan, hinampis ang preno, at ang sasakyan ay bumangga sa likuran ng kotse sa harap niya. Nabulok ang trunk ng sasakyan sa harap. Huminto ang 2 sasakyan. Nag-click si Cameron sa kanyang dila, tinanggal ang kanyang seatbelt, at lumabas ng kotse. Lumapit siya sa kotse at kumatok sa bintana nito. Nang ibaba ng kabilang partido ang bintana ng sasakyan sa kalahati, itinukod ni Cameron ang kanyang kamay sa pintuan. Bro, saan mo nakuha yung driver's license mo? Hindi mo ba alam kung paano gamitin ang signal light kung kailan? Gusto mong magpalat ng lane? Sinusubukan mo bang i-frame ako para sa dahilan ng aksidenteng ito? Ngumiti ang driver at humingi ng paumanhin, I'm sorry, Miss Southern. Nagmamadali ako at nakalimutan ko. Napapikit si Cameron. Kilala ba kita? Pinagmasdan niyang mabuti ang lalaking nasa sasakyan. Ito ay isang hindi pamilyar na mukha na hindi pa niya nakita sa teritoryo ng Southern Clan, at tila may tao sa likurang upuan. Karaniwan, kapag nangyari ang ganitong insidente, ang driver o ang mga pasahero sa kotse ay lalabas ng kotse upang tingnan ang kalubhaan ng sitwasyon. Bagamat ang driver ay humihingi ng tawad na may malawak na ngiti, ito ay tila ginawa, at napapansin ito ni Cameron. Nang mapansin niya na may amoy na malansa sa mga lalaking ito, bumaba sa kotse ang nasa likurang upuan, at bumaba ang 4 na lalaki sa kabilang sasakyan. Biglang tumawa si Cameron. Oh, may namarkahan na pala akong target. Ang 2 lalaking bumaba sa sasakyan ay nagtaas ng manggas. Bagaman babae ka, balita ko pro ka raw pagdating sa kicking asses. Gusto talaga naming makakuha ng first-hand experience mula sa encounter namin na ito. Ngumisi si Cameron,
itinaas ang kanyang tingin, at sinulyapan sila. Kayo ba yon? Nagalit ang mga lalaki sa sinabi ni Cameron at sinimulan siyang salakayin. Agad, niyang sinuntok ang lalaking malapit sa kanya, at nontog ang lalaki sa pinto at bumagsak sa lupa. Sinubukan ng isa pang lalaki na saksakin siya ng punyal mula sa kanyang likuran ngunit 1 pulgada lang ang nalampasan nito dahil ang gulugad ng talam ay nagkakamot lamang sa kanyang pisngi. Sa isang iglap, ang punyal ay inikat, at ang talam ng talam ay nalaslas sa hangin ng paalang. Hinawakan ni Cameron ang kanyang palso, hinarang ang kanyang aksyon, at agad na sinaksak ang mga mata ng lalaki gamit ang kanyang mga daliri. Ang kabilang partido ay humagulgol at gamulong sa lupa sa sakit, na tinatakpan ang kanyang mga mata sa lahat ng oras, habang siya ay tumalikod at sinipa siya patagilid, itinulak siya sa daan. Ang isa pang lalaki ay sumalakay mula sa likuran, at siya ay gumanti kaagad. Matapos siyang iwasan, gumawa siya ng sunod-sunod na matulin at walang awa na mga galaw, at hindi na iwasan ng lalaki ang karamihan sa mga ito. Hindi nagtagal at ang 4 na lalaki ay napilitang pumasok sa isang sulok, at wala na silang puwang para umatras. Habang naglalakad si Cameron palapit sa kanila, nagbabalak na bigyan sila ng huling round ng physical lessons, biglang lumabas ng sasakyan ang lalaking nakaupo sa driver's seat. Kikilos na sana si Cameron nang biglang kumuha ng pepper spray ang isa sa mga lalaking bumangon sa kanyang mga mata. Nabigo siyang makaiwas sa palihim na paghihiganti, at ang mad-alien at matinding sakit at nag-aapoy na sensasyon ay nagpatigil sa lahat dahil hindi na siya makagalaw. Pagkatapos ay tinamaan siya ng malakas sa likod at bumagsak sa lupa.